Ano ba kinatatakot nitong bangag na ito? Akala ko ba 31 million ang bumoto sa yung julul ka? Akala ko ba mahal na mahal pa rin kayo ng tao? Which is hindi ka nga maka 10,000 sa live viewers mo, Marcos Jr. Dahil lagi kang nakangiwi, nakaganyan ka, nakabangag-bangag ka, lagi kayong lutang-lutang pa kay Lenny. O pareho kayo. Bakit? Kasi lagi kang may pulboronic. Kung totoong namamayagpag ka pa. Okay? Yang mga ano mo, mga trolls mo, dapat ang inuulat niyan tungkol sa iyong mga accomplishment. Anong accomplishment mo? Magdurog. Ano accomplishment mo? Kuting. Judictus Benedictus. Abi mo daw, laging bangag. Ay, anyway, bangag. Napakinggan nyo naman po siguro yung mga sinabi ni Maharlika. Maliwanag po yung mga term na ginamit niya. Julul or ULOL, alam niyo na po yun, ano? Julul, bangag, lutang, ngiwi. At literal po niyang sinabi na ang accomplishment daw po ay magdurog, no? Narinig niyo naman, pwede niyo ulitin yung video. Yung video na ito ay galing po sa kanyang TikTok platform, no? Makikita niyo rin doon. So, malinaw, narinig niyo po yung mga salitang binitawan niya, wala pong respeto, sobrang bastos, at saka wala pong modo, no? Narinig niyo po, pati si Atty. Lenny, dinamay na naman niya. Yung mga term na ginamit niya, talaga pong hindi katanggap-tanggap. Napakabastos po sa ating Pangulo ngayon, ano? Wala po talagang respeto, walang modo. Dinig na dinig niyo naman. Pwede niyo balikan po yan, ano? Kung hindi niyo po siya maidemanda, balikan niyo po sa 2025 at 2028. Sa kahit sinong i-endorso nito or susuportahan nito, wag niyo po, nasa sa inyo. No, hindi ko po sasabihin sa inyo na suportahan niyo or hindi, pero nasa sa inyo, no? Gumamit naman po kayo ng inyong matinong pagdedesisyon, no? Nasa sa inyo po kung ayan ay paniniwalaan niyo pa pagdating sa 2025 or 2028. Pero sa palagay ko, wala na pong magpapa-endorso diyan at wala na pong hihingi ng kanyang tulong pagdating ng kampanya dahil mukhang wala na pong boboto sa mga i-endorso nito. Wala na po sa lugar yung kanyang mga pananalita. Sobrang bastos na po, no? Presidente po ng Pilipinas ang kanyang ginaganyan, no? Binabadmouth at talaga namang binabastos sa publiko sa kanyang social media platform. So, nasa sa inyo yan, mga kababayan. Alam niyo, sa totoo lang, ako minsan naiinis din dahil marami tayong kababayan na madaling mauto, madaling makalimot, no? Pagdating ng panahon na halalan na, ayan na, bigla na namang nalinlang, bigla na namang napaniwala, bigla na namang nauto, no? So, kayo, nasa sa inyo yan. At the end of the day, decision yan. Baka ngayon, naiinis kayo sa mga pinagsasabi ni Maharlika, pero pagdating ng April, May, biglang naniniwala na ulit kayo sa kanya, no? Yun lang. Yun lang talaga yung hirap sa ating mga Pilipino. Madali tayong makalimot, madali tayong mapaniwala. Sinasabi niya na dapat daw dinidiscuss ng mga vloggers ni PBBM yung mga accomplishments ni PBBM. Makikita naman yan sa platform, sa FB page ng Pangulo, sa PTV4, no? Makikita po yan sa Official Gazette, yung mga ginagawa niya, yung mga proyekto. Kamakailan, I think Isabela yata yung pinuntahan niya, na may pinapagawa sila doon, ano? Pwede kong i-flash yung picture para may resibo ako patunay na ginagawang proyekto ng Pangulo. Going back, sobrang hindi na po katanggap-tanggap ang mga binibitawang salita ng taong ito sa pinakamataas na pinuno ng Pilipinas, no? Kahit naman kasi tayo ay magkakaiba ng pinaniniwalaan, dapat walang bastusan, no? Bumatikos tayo na may respeto at may paggalang pa rin. Pangulo pa rin yun, no? Siya pa rin yung representative ng bansa. Isa siya sa nagdadala ng imahe ng bansa natin. Kung binabasto siya ng kanyang mga constituents, kagaya nito ni Maharlika, at makikita yun ng mga foreigners, mapapanood yun ng mga foreigners, no? Anong iisipin ng mga banyaga sa atin? Na tayo ay walang galang sa ating pinuno, na ganito tayo sa Pilipinas, na ganito ang ating character at behavior. Hindi po ba hindi katanggap-tanggap at hindi ka aya-aya, no? So, again, sa 2025 at 2028, wag po sana kayong magpalinlang at magpauto. Tandaan nyo ang mga binibitawan niyang salita at kayo na po ang bahala. Balikan nyo siya, mga kababayan, no? Kung hindi nyo nagugustuhan ang mga pinagagawa nito at pinagsasabi sa social media, kayang-kaya nyo po yung balikan sa 2025 at 2028. Huwag nyo suportahan ang susuportahan niya. Yun lamang, mga kababayan, maraming po salamat sa panonood at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.